Magandang araw po, Midnight DJ, at ganoon din sa lahat ng iyong tagapakinig. Ako si Kevin at matagal ko nang kinikimkim ang karanasang ito na naganap sa isang hotel sa Baguio. Hanggang ngayon ay ramdam ko pa rin ang lamig at takot tuwing naaalala ko ang gabing iyon. Noong una, ang hanap ko lang ay pahinga at katahimikan, pero sa halip ay takot at bangungot ang aking naranasan. Hindi ko inakala na ang simpleng pagstay sa isang hotel ay magiging dahilan para magbago ang tingin ko sa mga lugar na may tahimik na anyo. Dumating ako sa Baguio bandang hapon, balot ng makapal na hamog ang mga daan. Ang hotel na tinuluyan ko ay hindi bongga, ngunit sapat na para sa pahinga. Sa labas pa lang nito ay napansin ko na ang lumang istruktura at kulay abong pader na tila sawang-sawa na sa pagdaan ng panahon. May kakaibang pakiramdam akong naramdaman, pero binaliwala ko iyon dahil inisip kong dala lamang ng pagod sa biyahe. Pagpasok ko sa lobby, malamig ang hangin kahit wala namang malakas na bentilador. Tahimik ang buong lugar at halos wala akong marinig, kundi ang mahinang tunog ng ilaw. Parang walang ibang bisita kahit alam kong maraming silid ang hotel. Ang katahimikan ay hindi nakapagbigay ng ginhawa, bagkus ay nagdulot pa ng kaba. Inihatid ako sa ikalawang palapag kung saan naroon ang aking kwarto. Habang naglalakad ako sa pasilyo, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang ko. Ang ilaw ay mahina at parang anytime ay puwedeng mamatay. Ang dingding ay may mga marka at gasgas na hindi ko matukoy kung ano ang pinagmulan. Pagbukas ko ng pintuan ng kwarto, agad akong sinalubong ng malamig na hangin kahit sarado ang bintana. Maayos ang kama at malinis ang sahig, ngunit ramdam ko na parang may mali. Ang amoy ay kakaiba, parang pinaghalong lumang kahoy at malamig na hangin mula sa isang lugar na hindi ko maipaliwanag. May malaking salamin sa harap ng kama na agad kong napansin. Bahagyang basag ang isang gilid nito at tila luma na rin. Sa unang tingin ay wala namang kakaiba, pero parang hindi maganda ang pakiramdam ko tuwing napapatingin ako rito. Para bang may ibang matang nakatingin pabalik. Humiga ako upang magpahinga, dala ang pag-asang makakatulog agad. Ngunit hindi pa ako tuluyang nakapikit nang marinig ko ang mahinang yabag mula sa kisame. Mabagal at mabigat ang tunog, na para bang may naglalakad ng dahan-dahan. Naisip ko na wala namang ibang palapag sa itaas. Sinubukan kong ipikit ang mata at huwag pansinin ang ingay. Pero habang tumatagal, parang mas bumibigat ang hangin sa loob ng kwarto. Para bang may presensyang hindi ko nakikita, pero ramdam na ramdam ng buong katawan ko. Ang dibdib ko ay parang pinipisil ng kaba. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Sa labas ay makapal na hamog ang bumabalot sa paligid. Halos wala akong makita kahit sa pinakamalapit na ilaw. Ang buong lugar ay tila patay at nakakabingi ang katahimikan. Doon ko unang naramdaman ang matinding pag-iisa. Paglingon ko pabalik sa loob ng kwarto, napatingin ako sa salamin. Sa una ay malinaw ang refleksyon ko, pagod at namumutla. Ngunit sa isang iglap, parang may maitim na aninong dumaan sa likuran ko. Mabilis iyon, pero sapat para patindihin ang takot ko. Mabilis akong napaharap at sinuri ang paligid. Wala akong nakita, ngunit hindi pa rin mawala ang pakiramdam na may kasama ako. Ang balat ko ay nanlamig at ang kamay ko ay bahagyang nanginginig. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang kaba. Lumakas ang tunog ng mga yabag sa pasilyo. Mabagal ang galaw nito, tila hinihila ang paa sa sahig. Ang bawat hakbang ay tumatama sa tenga ko at sa dibdib ko. Pakiramdam ko ay papalapit ng papalapit ang pinanggagalingan ng tunog. Binuksan ko ang pinto upang sumilip sa pasilyo. Madilim ito at mas mahaba kaysa sa naaalala ko. Ang mga ilaw ay parang halos mamatay na at ang lamig ng hangin ay sobrang tindi. Wala akong nakitang kahit anino ng tao. Isinara ko agad ang pinto at sumandal dito. Doon ko naramdaman ang malamig na hangin na dumampi sa batok ko na parang hiningahan ako.
Nanindig ang balahibo ko at parang napako ako sa kinatatayuan ko.